Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 4 na miyembro ng NPA sumuko sa Misamis Oriental. Immigration lookout sa ilang DPWH officials at contractors hiniling sa DOJ. Duterte Youth Party List naghain ng petisyon sa Korte Suprema hinggil sa kanselasyon ng kanilang registration. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sumuko sa 58th Infantry Battalion ng Philippine Army ang 4 na miyembro ng New People's Army o NPA sa Claveria, Misamis Oriental nitong Setyembre 2. Kabilang dito ang isang political officer at 3 kasapi ng Regional Centro de Gravidad Compact ng Northern Central Mindanao Regional Committee. Paglalahad ng isa sa kanila, inabandona sila ng kanilang grupo kasunod ng serya ng engkwentro mula sa Focused Military Operations ng 402nd at 403rd Infantry Brigades. Tiniyak naman ni 58 IB Commander Lieutenant Colonel Leoncito Grezula Jr. sa mga sumuko ang maayos na pagtrato at ang kanilang kaligtasan. Gayon din ang tulong para makatanggap sila ng suporta sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLI. Humiling na si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa Department of Justice o DOJ para maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO sa nasa 25 kontratista at mga kawani ng ahensya na nadadawit sa mga maanomalyang flood control projects. 10 rito ang opisyal ng DPWH habang 15 ang mga kontratista na kinabibilangan ng kontrobersyal na mag-asawang kontraktor na sina Sara at Pacifico Curly Discaya. Ani Dizon, nararapat lamang na mag-issue ng ILBO upang matiyak na hindi maaantala ang investigasyon sa ilang mga opisyal ng DPWH at key officers ng construction companies na sangkot sa ghost o substandard construction. Kaparehong hiling din ang ipinadala ng Senate Blue Ribbon Committee sa DOJ habang gumugulong ang sarili nitong investigasyon. Samantala, ipinag-utos na ni Dizon ang suspensyon ng bidding sa lahat ng locally funded projects ng kagawaran, alinsunod sa direktiba ng Pangulo na linisin ang DPWH. Naghain na ng petisyon ng Duterte Youth Party List sa Korte Suprema na humihiling na pigilan ang Commission on Elections o COMELEC sa pagkansela ng kanilang registration. Sa 34-page na petition for certiorari, iginiit ng party list na ang desisyon ng COMELEC ay isang grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Dahil dito ay hiniling nila na maglabas ang SC ng temporary restraining order para mapahinto ang pagpapatupad ng kanselasyon ng kanilang registration. Gayon din ang pag-nullify o pagpapawalang bisa sa desisyon ng COMELEC. Noong Agosto 29 nang kinatigan ng COMELEC ang nauna na nitong ruling na nagkakansela sa registration ng Duterte Youth dahil sa hindi nito pagtalima sa jurisdictional requirements. Nangangahulugan itong hindi na sila makakakuha ng pwesto sa 20th Congress kahit na pumangalawa ito sa pinakamaraming boto sa 2025 elections. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.